Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito, kaming may hirap. Tumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado, Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito! Lito! Lito Lapid! Political advertisement is paid for and by Manuel Mercado Lapid, Bilumandan Street, Poblacion, Porac, Pampanga. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, pag may diabetes ka, there are days na pagising mo, nanlalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik
yung drive ko bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ekarma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang Ekarma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Ngayon wala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya kong mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng Ekarma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang Ekarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayaga, masayaksak, masantos, yakabwasan, balang sinansakay, pinablin dumaringel, nasayan na programa tayon, Early in the Morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdumngag, ti daytoy nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw, iti Miyerkules. Pitsa 30 bulan na Abril taon 2025. Selebrasyon na Bangus Festival dyan siyudad tayon Dagupan. Pisti, kunday. Pisti Bal. Oh, aliwan si Bal Bidal, Bads Bidal, o si Bugs Bidal. Ekwanan Master Sarlo. Pisti, kanto, pisti sire, nawa, festival. Imbag nagsapa, kada kaya amin na po. Sapay kumakit na ragsak, na duras, ti panagbiag tayo. Namay yung papawayod survey, dakdakil, so, na uurasan halos aglam mamangakan. Aray motorista, siyempre sarado so Divinesia Highway, ilaluan tayo ya matraffic lalamat ada siyudad tayon Dagupan, lautlan ng Karuman. Grabe traffic. Grabe traffic talagan na si Katuya suwa
manunaan niya problema at ating gagimira. Aray manunaan ni ran impormasyon na balita yung nagagawgawad na kalibor-libor o naatagilan o naatagay so nagagawan krimen ja da bansa tayon Pilipinas laut ladya da luyag tayon Pangasinan. Arapan na police station manggagawaray robbery hold up. Ditanad po Sorobio. Pulis pinaltog inatay kasabay sa kimat ya biin pinaltugmat ditan ad bali na Malasiki rape victim ditan ad Bugalyon imbantak hostage taking ditan ad poblasyon lawak tan arumniran klase nga krimen yan nagagawgawa jad luyag tayon Pangasinan. Magmamaliw timot lamon Panganistan. Ito'y nagagawgawa at luyag tayo. Ano pong nangyayari? Provincial Director Colonel Rolly Percapukyan. Marami pong nangyayaring krimen. Hindi na po yan isolated crime. Ano po? Sunod-sunod. Sunod-sunod ang krimen na nangyayari dito sa ating lalawigang Pangasinan. Bansang Pilipinas, nababantayan nyo mat. Saratay social media, ya talaga na grabe. So nagagawan na patuyan. Pero sa ipapalapag na ni spokesperson na Castro, Attorney Castro, Claire Castro, Claire nga ang kanyang pangalan, Claire, kaya ginagawa niyang klaro lang lahat. Paglabas ko ng bahay, wala naman ako nakikita nagrarambulan, wala naman ako nako. Siyempre, mayroong nangyayaring krimen kasi yun ang ipinapakita ng media. Kwan ay agaylaya, iyamot-mimot sirin, suntan lang nagagawang krimen. Singanatan, makapaermon niya tuloy lapod sa kaya malot timot ya amigo. Matakken la, mga siguro mga taon la na 80 ya, pinaltog dali, loob na abong tunya. Kabatan nyo ya lagi, pero amigo tayon malot ya, si Sir Johnny Dayang. Sir Johnny Dayang, Abayaglayan Presidente na Publishers Association of the Philippines Incorporated o Dino Papi. Si kato so pinaltog ta napatay o inatay di madloob na abong tunya da Kalibo Aklan nan agaw na Martes. Martes na labi kung kukumon. Aya at kinumpirma ng Aubrey Ayon, spokesperson na Aklan Police Provincial Office. Si Katuya, sudatin kolumnista na balita tantimpo ada silong na Manila Bulletin Publishing Corporation. Aya at breaking news labat niya, agmat ni Niter suntalan malaknaban iran detalye no anto so motibo na impamatay ada sayay amigo tayon si Johnny Dayang. Say abong tuya at ato'y gagimira di tanadaklan asing gerlabat ada samay hospital di tan ada Aklan. Jad Burakay, nakar kumutya naimbitan tuak mutya makakar di man edabong to. Lanang mutya wadjad dagupan niya
si kami suka ululup tuya na Sir Johnny Dayang. Matakken laya. Siguro mga 80 years old or 80 plus tumat laya siguro. Si Sir Johnny paluri katay pinaltugdani da loob na abong to niya. Talagan angga po. So untalan paka siguro tayo, aliwa tayong safety. Gano sa may ugaw inside of her mother's womb at agni makakasiguro at gagimira agmet nitan safety. Kami mo't iray napapatay untan iran na agayla. So karakal na krimen niya nagagawa bansa tayo na Pilipinas. Lautladya luyag tayo na Pangasinan. Palari katay agawan na in broad daylight ya robbery hold up. Ditan balay na Pusurubyo. Babantayang ko may video pinablimiran na dumuringal. Amay balingit na pawn shop asing singgeritan ng putukan labat amo police station bautan labat to may plaza tati gagimira at arap-arapan in broad daylight nilimasda iraraman so alahas wala nilagi kwarta diman. Nan-responde, walay duaran pulis siya nan-respondin si MCM at sararamay umbabatik iran na hold-upper amay sakay ni Pataba na plagto may paltugto. Na plagto may paltugto agtula dinukdok. May duaran pulis si MCM. Man-respondera ang gapuilong firearms samantalang aramay kalaban araramay hold-upper, wala sulong firearm data ating gagimira. Makapataktakot man niya agawa, amay-amay lanti marites, amay-amay ususero, antaran mampapaltugan lara, nanang dani, dagoon dani, nanto may nagagawang paltugan. Imagine nyo, wala rin nakinamot na istribol ito Walamat, Walamat so agawatan niya sitwasyon dyan, saman at syudad tayong dagupan. Natandaan nyo, arapan na police station atay Jollibee ng saman, ditan at kulay bugnay supermarket. Arap-arapan, hold up. Wanta no, Jollibee may asakaya biktima ditan, pero arap-arapan police station, singa stone throw away ada satan niya na singaya natan natay police station may police station arapan tutay City Hall ng Saman, di ba? Wala da arap na City Hall sa police station. May bugnay market kaputukan tulabatan stone throw away ada sa may police station hold up establishment ditan at bugnay market. Natandaan nyo niman niya panaon ng saman at ato'y gagimira, awit da, kaiba da, iraramay. Ay, agi. Papawil lalamot, iraratan niya style natan at sarayang kaplusan. Ay, ang tatutan niya istorya ng amigo Joey Mendoza Daroy. Dating pulis mo dyan at siyudad tayong dagupan. Ninitan, harap-harapan, limasan. So abitlan alahas na satay balingit furnishing. Diba? BHF. Grabe. Nitan. Ang kilalamot imay moniker na abitlan baloy tangay-tangay at Pusurubyo kung dalalamot. Nako.
turayang krimen niya nagagaw-gawa dya luyag tayo na Pangasinan. Wala may imbantak ya bii ditan Bugalyon. Ito ni raramay arong hostage taking ditan Lawak. Tunirayan na arom ya krimen niya nagagaw-gawa dyan luyag tayo Pangasinan. Sa kaya intel officer ya pulis, pinaltugda di tanad bali na Santa Barbara. Kasabay na samay biimot ya pinaltugda di tanad bali na Malasiki. Ayaw walay koneksyon tutan ya agawang krimen na dimpamaltog. Satay pulis kwanda di tanad bali na Santa Barbara, Pangasinan. Mantutumbo ka na. Hanggang po ni siguro mga sakisimbalang bengat sa palabas. Unya, so nagagawang krimen at luyag tayo na Pangasinan. Sa makapatak-takot ni Satan, baka wala ni ray kandidato na ani, ay araya at tigwayoy bilay. Lautla no araraya at maksil irang kalaban at politika. Kasi nga nagagaw-gawa ditan at parte na Cagayan, Tugigaraw, Isabela, Abra, Ilocos. Inerne, iraratay untan iran na wala ray election-related violence siya nagagaw-gawa at ating nagagimira yan interon bansan Pilipinas. Sa ipapalapag ng dating Chief PNP, tan dating Senador Pampilo Lacson, for intelligence at sarayan na kaplusan iray kapulisan, mostly compliance lambengat iraratan. Ang gapula tati gagimira so networking da akin at unyay nagagaw-gawa kasi ang gano balbalag supundo na PNP araratay pundo da agda iidan aside at sara may naaaladan intelihensya amay mo su intelihensya daratan maksil suwiting maksil superyaan Antony arom ditan siyempre wala ni raya mangi iterya suporta malapod business sector tan aron niratan, di ba? Aside saratay tulong na local government unit balbalog supundo na Philippine National Police. Anti gagawin da sa ati pundo da kinagara mangala na saratay asit da alpada yung mangala na sararatan niya information pianon na prevent suga nagawan na krimen. Preemption. Proactive dapat. Aliwan samay unggalaw labat lara nuwad tanla. So agawan krimen. Aliwan reactive. Proactive dapat. Nansaman wala ramay wadtan iran asset alpa, tawag dad satan. Susuportaan tan na PNP. Yaaraya mangala na sararatay impormasyon. Mamonitor danto kamalan galaw na sararatay suspected criminals or aray lawless elements. Nawala bilbilang iraratay mamplaplanon unloob. Eda sakay ya syudad, balay, probinsya, araya manggawa na say krimen. Martilyo gang, aramay anay gang. Dati-rati si gagawin daratan, nululubira, atakuan dararatay, kabyangan na saraya su jewelry store sa gagawin da manarkilara na sakaya abong kaputok na satan ya
plano undan establishmenton looban. Manarkilara, nasakay abong kaabay o kaputek. Ang tigawon daraman, mangkutkut ira, underground. Di mandatan, bungbungon mo't iman, so abong yanggad na limas, iraratay takawon datan. Unta so gagawon da, irarayay kabyangan na saratan niya kriminal, lawless elements. Natan, arapan la, looban da kala. Limasan dala, butagan dala namin wala display. Ya kabyangan na sararatan iran alahas, wanto kamal ng klasin na valuable iran na item siya na yarin na pinabangan. Babantayan ko may video karuman. Akabatikla, iraramay hold upper, ami sakailanti ni pasubsob. Atilakto ba'y paltugto, nakplagto, batik ninsin siya. Walay duaran pulis siya si MCM. Pak, panto may paltog. Una trasira ang batikiran unamot. Anong to man respondira, ang kapoy awit da ng kakabalag ya armas, long firearms, samantalang arara may suspect, at walay awit dan andukay. Paano mo nalabanan irarata na Gabay to ni baga, walay laxity. Walay training dararatan, at saratay close quarter battles. To kamanlara na may crisis sa kinira. Training, titawag dala sama niya, training dad sararaya. Aside at sararatay CQB, wala ni raratay crisis management training datan. Singa pelikula lanti, singa pelikula. Makal sutuon mambabantay. Imagine mutan. O di ba ditanod po surubyo, wala mo at sunarar datan niya droga, balbalaga kantidad, at sakaya subdivision. Alam nyo pa, nang tinagagawa natin. Sabi naman dito, tama, yung na-hold up may biitsip dagupan ng sama na may martilyo gang. Janira di Benicia Highway Pantal di Malan. May biitsip ditan ng saman. Ditan at A.B. Fernandez Avenue. Hold up man, martilyo gang. Wagak nalilingo panaon na datin hippie General Bong Karamat Iman, wagak nalilingo. Aming pinsan niya, agawang krimen niya alusutan, sa syudad na dagupan at saman. Kanya singanatan, paano mo, nailaloan niya man responde, irekabyangan na kapulisan, no say duty da 24/7, halos aglara man papainawa, kanya nagyura na tutel, no maminsan iraratay roving patrol, labi, manrobing ira, untulok ira, mananap iranatan na lugar, singa surubandan, pangiparkan na sa may luganan daya, unugip met ira kalamor, mampainawa. Maminsan, ulupira ditan at si isay lukaw, yan da diman, so patrol da, pero naugip ira, alagarandan, walay tawag, insan ira man responde, maminsan, unla ka diman, kalikom samay jadlukaw mo't lamang going to Old Divinesia Highway, wala may kulaan na samay Santiago Creek, walang man sa kaya lugar, dalang kuman patrol na pulis, ninangnang ko mansangguok iramay pulis, ag mo na tutel akin tasay duty da 24/7 ang gapoy painawa. Kanyan ibabagalante ng Chief PMP Marbil, hindi naman sila adik. Gumagamit sila para ma-extend po yung oras at hindi po sila makatulog. Ni mala. Wow pare. Ang katuyan natan. Ninyo pa yan nagagawa dyan duyag tayong Pangasinan. Tagtagay su krimen,
at ati gagimira. Hostage taking ditan eda lawak 3 years old. Inostage da. Antony abi nalmun bangkay yung bantak ditan eda I think hasinda o portik bugalyon. Yatagatan mo't lamlamang sa lumagi bugalyon. Pulis mismo, ya intel officer, pinaltog di Tanad Valley na Santa Barbara. Bii, di Manad Valley na Malasiki, pinaltog damat. Isolated crime nitan. Diyan loob labat siguro na doay simba o saki simba. Tawag ng tayutang kasi, ya isolated crime, itan. Napapaulyanan suluyag tayon Pangasinan. Tantoy dakel sungka kamayat iran droga. Rentay 4 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan. Wajani pakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan. Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Gina, Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, #1 sa balota. Ang ekstraordinaryong kwento. Hands-on nga na ng noagsapakin full-time digital assistant no rabii. Aramidag amin para ti pamilya. Ngam ti greatest role ko is being a child of God. Isu nga balon ko kanayon iti great commission to preach the gospel to many. Confident ak kan kaduak ti journey ni Jesus. Ken ti katulungak nga MX3+. Bagay ti padak nga the MX Extraordinary Lifestyle. Kasama ang proper diet and exercise. Siyak ni Marina Ballesteros, daytoy, ti MX Extraordinary Story. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako believe. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy. Siyo paso na pag-iiboto, piyan manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay unaan to, soy-oy na umbalay. Aliwan say dilin interes to. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia para mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano bang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Naniniwala si First Lady Maan Gico na ang Pangasinan ay mayaman sa kultura at sining.
Kilala ang mga Pangasinense sa kanilang natatanging talento at husay, kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay itinampok sa pagdiriwang ng Pistay Dayan, ang Music and Arts Festival at Pangasine. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pagkakataon na maipakita ang makulay na kultura at likhang sining ng mga Pangasinense. Yan, si First Lady Maan Gico, tunay na serbisyong may puso. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang taonin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minungutya. Nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Botosan, Tulungan Tayo Party List, number 64, Jad Balota. Tulungan tayo, tulungan tayo, tulungan tayo, party list. Iboto, Tulungan Tayo Party List, number 64 sa balota. Political ads paid by 64 Tulungan Tayo Party List, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Early in the morning. 40 minutos, kasumpalan na alas 6, ada kabwasan tuloy sa programa tayo early in the morning. Sa sumandaling ito, makakapanayan po natin si Mayor Yoy Risuello dyan sa siyudad ng San Carlos. Atin pong alamin ngayon dahil ito po yung death anniversary ni former Mayor Jolly Risuello. Kalakasan noon ng kampanya nung siya ay binaril sa City Plaza dyan sa siyudad ng San Carlos. Good morning, Mayor. Good morning, Idol. Good morning po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa umagang ito. Yes, I understand mayroon kayong activities sa araw na ito sa death anniversary ni former Mayor Jolly Risuello. Opo, meron po. May misa po ang aming pamilya at kami po ipupunta sa puntod ng aming pinakamamahal na ama at former mayor ng siyudad ng San Carlos. Yes, pang ilang taon na po ito? Ba anong namatay po si Mayor Jolly? 18 years na po. 18 years. Kasi 2007, 2025, so 18 na po. Oh, so ano po, mayroon na ba tayong malinaw na ano doon na pakaresolba doon sa kaso? Sa totoo lang po, no, ang problema natin, no, Aha. kakulangan ng ebidensya, na-dismiss yung kaso noong 2012. Mm-hmm. Pero yung iba naman po mga suspects, under custody pa rin. Sabi nga po natin, we are praying na sana po mabigyan pa talaga ng hustisya, no? Pero alam naman po natin ng kalakan pagka kulang sa ebidensya. Oho. Pinagdadasal lang po natin at pinapasa Diyos kung ano naman yung hustisya pwedeng ibigay sa ating pinakamamahal na mayor. Yun. So, nanatiling unsolved pa rin up to now ang kaso, Mayor Ayoy. Yes, Idol. Yes, Idol. Okay. Now, kumusta naman po ang kampanya nyo sa ngayon sa siyudad ng San Carlos? Mabuti naman po at kitang-kitang suporta ng ating mga kababayan sa lahat ng mga meetings natin at sa lahat ng mga pakikipag-usap natin sa mga barangay. Pinapakita pa rin po nila ang kanilang suporta sapagkat ako'y naniniwala na
Go ahead. Go ahead. Mayroon po tayong inaayos na signal. Andyan pa rin ang tiwala at pakikisa ng taong bayan sa ating administrasyon. Yes. Mayor, balik tayo doon sa nangyari kay Mayor Jolly. Ang syudad ng San Carlos parang nagkaroon ng takot di ba? They are cowering in fear na tawag natin. So, kumusta naman ang peace and order sa inyong syudad mula po nung kayo ay naupo? Kumusta na po ang syudad ng San Carlos? Ito ba ay tahimik or what? Sabi ko nga po, nung ako'y unang naupo, huli na si Mayor Julian sa mga taong mamamatay dahil sa politika. Yun naman po ay napatunayan naman po natin. Ilang elections ang eleksyon ang dumaan. No? Wala pong ni isang leader, ni isang politiko ang namatay dahil sa politika. Yun. In terms of yung mga katulad nung dati, mga cattle wrestling, okay naman na po. Wala na rin po sa tuloy po ang pag-asenso at pagiging progresibo ng ating syudad. That was probably the reason kung bakit maraming dumadami ang mga negosyo at mga establishments na ngayon sa inyong syudad. Okay. So, kumusta naman po ang mga taga-baryo? Ito ba ay dumarating ba ang mga serbisyo, basic services mula sa inyong pamunuan? Yung dinadala ba natin ang serbisyo sa tao mula sa syudad to baryo? Opo, Idol. Actually, meron po tayo, inaabutan lang po tayo ng election ban. Meron po tayo ng ayos kalusugan caravan. Ginagawa po natin yan monthly na kung saan yung serbisyong medikal ay ginadala po natin sa ating mga kababayan doon po sa baryo. Hindi lamang po medical, pati po yung ating mga other services like yung para sa mga hayop, no? Yung pagpapakuna ng mga hayop, pagtatatak ng mga baka. Nadadala po natin yan sa barangay. Kaso yung nga lang po, inabutan tayo ng election ban. So, ang parang huling-huli po natin noon ay nung Marso. Na kung saan 4,000 to 5,000 pagkada buwan po ang nakikita natin. Regardless kung saan taga-saang barangay kayo, basta may ayos kalusugan caravan tayo, no, pwede kayong pumunta doon. At ito po ay dumarating sa ating mga barangay. Ganun din po with regards to agriculture, no. Dire-diretso po ang programa natin dyan. Nagbibigay po tayo ng farm machineries, bibigay tayo ng mga bini, abono, nagpapagawa tayo ng solar irrigation, solar dryer. So kung ano man po yung pangangailangan ng ating mga farmers, tumarating din po. With regards naman po sa education, tuloy-tuloy pa rin po ang libreng edukasyon para po sa ating mga college students dito sa Binalatongan Community College. Kung saan sa ngayon po ay mahigit 5,000 na ang ating estudyante. Malaki ng populasyon, ano? From 65 students po noong 2007, no? Ngayon po, lumago na rin po ang ating estudyante dyan at tayo po ay nagpapagawa ng main campus natin doon po sa Barangay Ano na kung saan yun po ang magiging permanenteng bahay ng ating mga estudyante sa Binalatongan Community College. Libre po ba itong mga estudyanteng ito, shoulder ba ng city government ang kanilang pag-aaral? Bali, itong ngayon po ay subsidized na po ito ng Commission on Higher Education. Dati po, ang local government po ang nagsi-shoulder niyan. Pero dahil po na bigyan na po tayo ng certification,
no? Ngayon po, Commission on Higher Education at CHED na po ang nagsasubsidize niyan. So, ibig po sabihin, lahat po ng mga estudyante natin dyan, libre na po. Yun. Ang kagandahan po nito, dahil nga po it is being subsidized by the CHED, no? Hindi lamang po taga-siyudad ng San Carlos ang nakakapag-aral dyan. So, from neighboring towns, meron na po mga taong nag-aaral dyan, mga estudyante nag-aaral dyan. Kasi nung dati po, nung ito po ay sinasubsidize lamang ng ating syudad, no, syempre po, ang pwede lang po natin gastusan ay mga taga-syudad ng San Carlos. Yun, opo. Pero ngayon po, CHED na ang gumagastos. So, other towns po, meron na pong mga estudyante na nakakapag-aaral at nag-graduate na rin po sa ating institusyon sa Binalatongan Community College. Ayun, okay. Kumusta naman po ang campaign natin against illegal drugs dahil parang bumalik po ito na back with a vengeance itong mga drug syndicate. Oo nga, Idol. Problema na naman yan, hindi lamang dito sa siyudad ng San Carlos, kundi sa buong Pilipinas na kung saan wala na namang takot. Yung ating mga kababayan natin na dating huminto na, tumigil na, ngayon sa kawalan ng takot nila sa sistema, no, ay bumabalik yung mga pushers, mga users, no. So, kaya tayo pa yung nakikipag-partner sa ating kapulisan, which is talaga namang kasama natin sila, no, na paigtingin natin yung war against drugs. Especially with the information dissemination and other seminars na ginagawa natin para po matulungan natin yung ating mga kababayan to give them information on how to stop the illegal drug activities in their respective barangays. And sinasabihan, kapartner din po natin dito ang barangay at SK, para po at least meron tayong katulungan doon po sa baba. Yes. Wala pa bang nangyayaring drug-related crime sa inyong syudad, Mayor? As of the moment po, wala pa naman po ako nababalitaan. Okay. Yes. Dito po sa bayan ng Pusurubio, kahapon po may nangyaring robbery hold-up. Ano po ang contingency measures na ginagawa ninyo? Dahil booming na po itong San Carlos City. Paano po natin maproprotektahan ang mga negosyante? Ano po yung mga contingency measures na ginagawa po ng inyong pamunuan para po maproteksyonan itong mga negosyante dyan sa inyong syudad, Mayor? Unang-una po, yung police visibility. Yun. Na kung saan everyday naman po, very active ang ating mga kapulisan na umiikot, nagro-roving sa mga negosyo at sa ating city proper. Ganun din po sa gabi na meron pong mga checkpoints na ginagawa ang ating PNP. Tapos nakausap din po natin yung mga businesses dito sa atin sa siyudad ng San Carlos. Actually, may ordinansa ito na kailangan meron pong CCTV yung bawat business establishment dito sa siyudad ng San Carlos para po hindi man natin kung meron pong mangyari, at least we could identify the culprits the culprits doon sa mga po mangyayari dito sa siyudad ng San Carlos, no? Para meron po tayo makikita, ma-identify natin sila. No? So, yun po yung mga bagay na ginagawa natin dito. At isa pa po, sa ngayon po talagang kailangan mag-ingat ang ating mga kababayan dahil marami pong mga kawatan na magte-take advantage pagka nalingat ka lang. Pero sabi ko nga po, with the help of our PNP and with the cooperation of our constituents, no, magiging maayos naman po yan. Wala po tayong magiging problema. Yes. Maganda kung ganun ang nangyayari sa ngayon, Mayor. As of this moment, talagang malapit na po yung halalan. Kumusta naman ang ating standing dyan, Mayor? Praying po tayo na sana hindi po magkamali ang ating mga
mga kababayan. Oho. Alam ko naman po na sa siyudad ng San Carlos, nararamdaman nila kung ano yung programang ginagawa natin sa ating siyudad. At kung ano man po yung sinimulan ng tatay ko, yun din naman po ang tinutuloy natin. Hindi na po afford ng siyudad ng San Carlos ang isang magulo at madilim na nakaraan. Nandito na po tayo namumuhay sa kasaganahan, namumuhay sa liwanag at namumuhay na pinakikinabangan kung ano man po yung mga proyekto at programa na ginawa natin sa siyudad ng San Carlos. Pero sabi ko nga po, dapat po ang mga kababayan natin ay huwag magbulag-bulagan, huwag magbingi-bingihan at huwag isasarado ang kanilang puso sa totoong nangyayari sa siyudad ng San Carlos. Kasi alam naman po natin, pagdating ng eleksyon, kanya-kanyang supporters yan eh. Di ba? Kaso yun nga lang, yung iba po, kahit nararamdaman na nila kung ano yung nangyayari sa siyudad ng San Carlos, may mga nagbubulag-bulagan, may mga nagbibingi-bingihan. Kasi alipin sila nung paniniwala na yung sinusuportahan nila, yun pa rin ang yun ang tama, o yung sinusuportahan nila ay yun ang magdadala sa siyudad ng San Carlos sa makabagong era. Pero as of now po, ang siyudad ng San Carlos isang tahimik, asensado, progresibo at isang masayang siyudad, no? Ang lagi po nating pinaglalaban dito ay yung katotohanan lamang. Hindi ho natin kailangan magsinungaling, lalong-lalo na pag tayo nagsasalita sa entablado o sa mga forum, no? Ang pinaka-importante po rito, kung ano yung totoong nararamdaman ng ating mga kababayan at pinapakinabangan ng siyudad ng San Carlos. Marami po nagre-react doon po sa, I think, tarpaulin po ninyo o poster nyo na nasa likod ninyo si late Mayor Jolly Risuello. Parang ginagamit nyo raw itong butihing mayor sa inyong kampanya sa ngayon, Mayor? Yun nga po ang sinasabi nilang issue. Pero ang sabi naman po namin, bakit masama bang maging proud na kasama mo sa pagsisimula ng progreso yung taong talagang nagsimula siyudad ng San Carlos. So something that is something that hindi natin makakalimutan kung ano yung sinimulan ng Mayor Julian dito sa siyudad ng San Carlos. Bilang mga anak, proud lang po kami na nilalagay namin yung muka ng tatay namin sa tarpaulin. Unang-una po, dati siyang mayor. Yung isang kapatid ko, dating mayor, at ngayon ako po yung mayor. 3 pong mayor ang nagtulong-tulungan para sa siyudad ng San Carlos City, kasama namin ang mga konsehal namin. No? So hindi po masama na ikarga namin yung mukha ng aming pinakamamahal na ama. Kung may namasama po nila, hindi ilagay din nila yung mukha ng tatay nila sa tarpaulin nila. Diba? Parang pinapakita nyo kung ano yung legacy na ginawa ni Mayor Ayoy, Mayor Jolly, parang ganon. Opo. Sabi ko nga po, ito, on his 18th death anniversary, no, lalo pong nararamdaman ng mga tao yung sakit na dinanas ng siyudad ng San Carlos. Kasi ito nga po, bumalik na naman yung pamilya na naglalaban sa politika. Hindi nila maiiwasan yung stigma na nung panahon na kaming pamilya ay naglaban, doon nangyari sa aming ama yung hindi magandang pangyayari. No? So, itong panahon na to, dahil sa tuwing dumarating yung 30, no, naaalala ng mga tao kung bakit at anong rason kung bakit nawala ang Mayor Julian ng San Carlos City, at bakit dahil sa politika, meron isang tao napakabuti na kailangang mamatay. Pero sabi nga po natin, wala na tayong magagawa. Pasa Diyos na lang natin. Pero siyempre, hindi po natin makakalimutan yung sakripisyo ng taong ito, sapagkat siya po ang nagsimula, siya po ang arkitekto at hinyero ng totoong progreso ng siyudad ng San Carlos. So, bilang mga anak, kami po yung pinagpapatuloy lamang namin yung legasiyang ito dahil ayaw naming masira yung sinimulan na ginawa ng aming ama sa siyudad ng San Carlos. Kumbagay, binuwis niya ang kanyang buhay para sa pagmamahal sa siyudad ng San Carlos. Opo, alam mo, Idol, 2007, bago mamatay ang tatay ko, ang dami niya nang kinausap na tao, mga leaders, mga kapitan, mga kumpare niya. Alam mo kung sinabi niya? Pinagbili niya ako, sabi niya,
wag niyong pababayaan si Ayoy. Papatayin ako ngayong eleksyon na to. Sabi ko na ng tatay ko. Alam niya eh. May premonition na siya. Meron na. Meron siyang premonition, meron na siyang information na may mangyayari sa kanya. Kahit na anong pag-iingat. Kaya nga nag-iingat siya. Pero, alam mo yun yung masakit sa loob ko na pinagbili niya ako sa mga kaibigan niya, sa mga leaders namin. Pero hindi ko alam na meron na palang ganun. So, kaya bilang mayor, o pumalit sa kanyang mayor, no, napakasakit sa akin noon. Kaya sabi ko sa sarili ko, never na mangyayari na babalik ang syudad ng San Carlos sa isang napakagulo at napakadilim na kahapon. Pinilit po natin yan dahil hindi po deserve ng syudad ng San Carlos ang bumalik sa dating mga dating mga nakagawian dito. Okay. So sa ngayon ay death anniversary ni late Mayor Jolly Resillo. Ano po yung mga activities na gagawin nyo ngayon sa araw na ito? Actually, it's just a family activity, Idol, no? Ayaw naman po namin mag-impose, no? Pero, but definitely, it is a family activity. We will just go to the mausoleum at mag-offer ng mass. Okay. And then kami magkakapatid mag-get together lang din. Then after that, trabaho na. Sabi ko nga, huwag mawawala yung mga kapatid. Dahil alam mo naman, napaka-importante sa amin, sa pamilya namin, yung pagsasama-sama, lalong-lalo na pagka may mga okasyon na it involves the whole family. Okay. Mayroon pong katanungan dito. Sabi, gaano man kaganda ang inyong performance pagdating ng eleksyon, kung wala kang pera, useless din yan. Yun po ang sabi dito, Mayor. Opo, yan yung pananaw ng iba. Pero ako po'y naniniwala na hindi pera ang kumokontrol ng boto o pag-iisip ng bawat kababayan natin sa syudad ng San Carlos. Lalong-lalo na kung ikukumpara yung sitwasyon noon at sitwasyon ngayon. Sabi ko nga po ngayong eleksyon na to medyo mas nakakatakot kasi ang kalaban ko mapera. Ang sinasabi nila pamimigay nila 1,500 to 2,000 pesos. Basta mag-ingat lang po kayo sa pamimigay ninyo. Wala naman pong problema yan eh. Basta kami po, ang pinaglalaban namin dito, hindi po ito kasi ang laban po kasi dito ngayon, no, laban ng mapera at laban ng maprinsipyo. Kung gusto niyo yung pera, iboto niyo yung kalaban ko. Kung gusto niyo yung pinagtatanggol yung prinsipyo ninyo, dignidad ninyo at integridad ninyo, iboto niyo ako. Pero tandaan niyo po, sa pagtanggap niyo ng 1,500 pesos galing sa mga kalaban namin, ang kalakip niyan sa susunod, takot. Sa syudad ng San Carlos. Kaya mag-isip po tayong mabuti. Unang-una po, bago tayo bumoto, magdasal po muna tayo. At pakinggan po natin ang ating mga puso kung ano talaga gusto natin mangyari. Kung gusto po ba nating tuloy-tuloy ang progreso ng syudad ng San Carlos o kung gusto nyong magkaroon ng pagbabalik yung takot sa puso ng bawat isa. Talagang mahirap ang laban ngayon. Idol, maraming pera yung kalaban eh. Million daw kung sino-sino daw ang mga sumusuporta sa kanilang mga financier eh. Sana nga, ilabas yung pera ninyo. Kasi pera lang naman pinagmamalaki ninyo. Okay. So, thank you very much sa inyong oras, Mayor, at nawa po'y maganda ang magkaroon tayo ng peaceful an orderly election sa inyong syudad. Thank you very much, Mayor. Thank you, Idol. Thank you. Thank you po sa lahat ng tagapakinig natin. Okay. Nangilan tayo si Mayor Ayoy Resillo di syudad na San Carlos. Good morning, at kinan Attorney Alex Norman Lumboy going to Lingayen. Ingat lang po sa pagmamaniho, Attorney Lumboy. Talaranan nyo baka napituyawan timat si former Mayor Brian Lim
na siyudad tayon Dagupan, tagawon tayo pulaing nakuntak at mga latimat na saratay untalan ni Bagatod Sayay celebration na bangus festival sa inan conceptualized satan sa inang gawad satan sa Andilad Bilay former Mayor Benji Saplanlim ya agay labalat at ating agagimira suntala ya how ironic kwantila ya si karamismon pamilya at nasibulan at sayan selebrasyon at sa may agawan gilon-gilon parade. 4 minutos asumpalan na alas 7 ada kabuasan karakela na sararayay manchachat mga eterna lugay ada sayan na programa tayo. Pero wadyan supakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng MX3. MX3. Dito ako, believe. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Pasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang kumpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Extraordinaryo ang kwento. 2006, idinirugyak na aging dentista dito'y Baguio City. Naging buo iti tiwala da iti serbisyo mi, gapo iti panaggagatmi ken grace ni Apo, iso nga nagpatakder kampay ti sabali nga branches dito'y Luzon. Kayang-kayak ta aside from proper diet ken exercise, katulungag iti MX3 capsule nga adaan iti alpha, beta ken gamma nutrients that helps kidney iti outreach activities. Dr. Nadine Magat at your service, MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Dito ako, believe. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Tangkilikin natin sariling atin. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Mahal niya tayo. Mahalin natin. Wakasan na ang endo. Ibalik sa Kongreso. Diwa, ang party list na may gawa
number 143 sa balota. Naniniwala si First Lady Maan Gico na ang Pangasinan ay mayaman sa kultura at sining. Kilala ang mga Pangasinense sa kanilang natatanging talento at husay. Kaya sa kauna-unahang pagkakataon ay itinampok sa pagdiriwang ng Pistay Dayan, ang Music and Arts Festival at Pangasine. Sa pamamagitan nito, nabibigyan ng pagkakataon na maipakita ang makulay na kultura at likhang sining ng mga Pangasinense. Yan, si First Lady Maan Gico, tunay na serbisyong may puso. At sayan panaon na panpili tayo na saray manuli at baloy, siyo paso na pag-iiboto, pian manlingkur at sika tayo. Dapat amay matuad serbisyo tan salita to. Aliwan palik to. Yan nagamuran na umbali sa tuwan serbisyo. Napag amay una to, soy na umbaloy, aliwan say dilin interes to. Singa say matuaya serbisyo at abig laman. Idakap tan idakal na alapan. Tan napagalangan subaloy. Matuurad serbisyo. Pakasilentoy anapan tan ekonomiya na panilaluan iya serbisyo tan tulunged abig laman. Saratan su iserbi ng Dr. Mark Mejia parad mas okay ang mangaldan. Dr. Mark de Venecia Mejia, su mayor ya botosan. Dr. Mark Stephen Mejia, numero 3 at balota. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies, Aliw Broadcasting Corporation, Station DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Group, Home Radio 97.9, Aliw Channel 23, City State Properties and Management Corporation, Vista Hotel, Manila Grand Opera, City State Tower Hotel, City State Asturias Hotel Palawan, Eternal Gardens, Eternal Plans, Eternal Crematory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Chika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia. Love natin si Manay Gina. Manay Gina de Venecia. 4 distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, number 1 sa balota. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Dumanas kami ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at tumunlad. Tatak Lingkod Lapid. Supremo ng Senado, Lito Lapid. Number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Political advertisement is paid for and by Manuel Mercado Lapi, Bilumandan Street, Poblacion, Porac, Pampanga. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya itong summer vacation. So tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Malayo sa pamilya dahil kailangang magtrabaho sa ibang bansa? Huwag mag-alala, sa number 83 OFW Party List, bida ka. Sa 83 OFW Party List at kay Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, bida ang kabuhayan, kalusugan, edukasyon, agarang aksyon, praktikal na solusyon para sa ating mga OFW. Ang 83 OFW Party List ay sandigan at kakampi mo saan man sa mundo. Iboto ang number 83 OFW Party List. OFW, ikaw ang bida. OFW Party List. DWIZ. Orly in the morning.
Bagong hamon na naman ang harapin. Kahit anong nararamdaman, lahat ay kakayanin. Sa tulong ng may kapal na sa atin ay nagmamahal. With MX3, with MX3, tayo ay extraordinary. Araw-araw, MX3 para extraordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito, tunay, original at natural na suplemento. With MX3, capsule, coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pakinggan natin ang tinig ng babaeng ito. Tao dito na tinatakot at nananakot. Ito ang sagot ko sa mga nananakot sa ating mga kailyan. Huwag niyo silang takutin! Harapin niyo ako! At pakinggan naman natin ang tula ni Mayor Rami Paraino. Ang panunungkulan ay serbisyong pinapahalagahan. Hindi ito kinakasangkapan para manira ng walang pakundangan. Tayo'y alipin ng ating sinumpaan. Pagmamahal at respeto sa kapwa ang siyang ating daan. Maglilingkod ng tapat ayon sa kagustuhan ng mamamayan. Para sa bayan, iwaksi ang kasamaan at mga ganid sa kapangyarihan. Maniwala ka, dulot nito'y walang humpay na kahirapan, madlay masasadlak pa sa kawalan. Ating pag-asa ang binibini na minumutya, nakapiring ang mga mata, simbolo ng katarungan at hustisya. Samahan pa ng panalangin o sinta para sa mga walang budhing tatamaan ng sentensya. Makakaasa po kayo, tamang adikain aking paninindigan. Mayor Rami Paraino, ang tunay na anak ng Ordaneta. Ako po ay isang retired DSWD Baker Service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Nagiging bugnutin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balagbag ko. At marami pang ibang nararamdaman po. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balagbag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karamang ko, yung mga maging bugnutin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong na-meet ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tayo'y magbonggo-bongo sa Senado. 28 ang kanyang numero, mag-28 sa Senado. Senator Bongo. Go! Bongo! Piliin ang numero 28. Go Bongo sa balota. Ibalik sa Senado. Go Bongo na! This political ads is paid for and made by Christopher Lawrence Tigo, Rock 4, San Jose, Lupon, Davao Oriental. Gina tayo kay Gina de Venecia. Love tayo ni Manay Gina. Maaasahan at handang tumulong sa 4 distrito ng Pangasinan. Manay, Gika na ba kay Manay Gina? Manay Gina de Venecia.
distrito, Gina ba kayo? Gina tayo! Huwag kakalimutan, Manay Gina de Venecia, #1 sa balota. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIZ. Early in the morning. Sakay siya. 19 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuasan, panangipatuloy na programa tayo early in the morning. Kagkabuasan, mansisingin layay globe. Pambihira. Good morning! At kinan amigo tayo, Don Ramon Bautista Sr. Ditan ada balay na manawag, tan Arwan MC respectively. Okay. Numambilang malaratan so problema yun abig laman anap yung labatan Don Ramon Bautista ditan ed balay na manawag pero watan ed Region 1 Medical Center tan sikato suhid na samay Office of the Strategic Management ditan ed Region 1 Medical Center tan kang current wala da accounting office. Watamot si Kirby Corpus, si Eric Duyon ditan ed Malasakit Center. Anap yung raratan, wala rin problema yung ed abig laman. Good morning, Matt. At kinang former barangay Kapitan Lilia Yazar. Talaran na nyo tawagan tayo, pituyawan tayo. Si former Mayor Brian Lim, siyudad tayong Dagupan, nilirad sayay selebrasyon, ang tumot sunibagatod sayay nagagawan selebrasyon na Bangus Festival, jad siyudad tayong Dagupan. Good morning, former Mayor Brian Lim. Good morning, Idol. Good morning, Matt. At saray pinablita yung dumuranol. Yes, man silibra tayo natin na Bangus Festival eda sayan agaw. Pero may agaway gilon-gilon na parade at agda kayo pinaloob. Antutan talaga su agawa at satan, Mayor? May gilon-gilon. Oho. Ano yung na inbobo nagya Bangus Festival yan ng Mayor tayo even during the time that si Mayor Benjamin Shu, Mayor, talagang may protocol at pag-imbita ng public officials are being followed. Okay. So, madaling salita, lahat ng public officials natin, mula sa Mayor, Vice Mayor, Councilors, all the way down, ay lahat po yan, iniimbita talaga para makilahok. Hindi na kailangan na kayo ay sumulat o magpasabi na mayroon kayong intensyon na dadalo sa ganitong activities. Hindi na po kailangan yun. Automatic po yan. Dapat yung protocol yan is dapat imbitahan lang ng public officials para makilahok. Ngayon, kung darating o hindi, nandun na po sa public official yan. Okay. So, even po yung mga katunggali natin sa politika during our time, iniimbita po natin sila makilahok. Kung mayroong mga programa, we even prepare chairs for them, di ba? For them to attend. Ito nga po nangyari,
gusto makilok ng mga public officials natin na kasama natin, may po sila na konsehal. Kaso po, nung papasok na po kami na para makilahok, mayroon pong barikada na hindi kami pinapasok. Samantala, yun namang mga kasama nila sa partido, pati kanilang mga sasakyan, ang mga supporters, ay malayang pinapasok. Okay. Eventually, para hindi naman natin parang i-defy yung order na ibinigay sa POSO at PNP, iniwan na lang natin yung ating mga sasakyan at naglakad na lang po tayo. Okay. Nalaman po natin, nung naglalakad na po tayo, tinanong natin yung mga sasakyan na nandun sa loob, pati yung mga motor, wala naman silang mga motorcycle pass or car pass na sinasabi nila na wala daw kami kaya hindi kami pwede makilahok. Okay. Ganun pa man, gusto ko lang linawin, Idol, na itong mga POSO enforcers natin sa PNP, in fairness to them, they are just following orders. Kaya kung sila yung na front and center dahil sila yung nandoon at sila yung pinagtatanungan natin, natural na proseso lang po yun. Hindi naman po ito personal. Ang dapat sigurahan nating tanungin, yung mga nagbigay ng order sa kanila o saan nanggaling yung order, kung bakit bawat pasukin yung ating mga sasakyan. Dahil mapayapa lang naman natin gusto makilahok doon sa gilon-gilon. Yes. Itong Bangus Festival ay para po sa mga taga-Dagupan o mga Dagupinyo at mga bisitang dadalo rito. Hindi po exclusive ng ating mayor po yung Bangus Festival. Tama po yan. Ang Bangus Festival para po sa lahat. Kung exclusive po yan, sana tinawag na lang nila na private festival. Diba? O ipangalan na lang sa mayor na festival. Bakit pa natin tatawagin Bangus Festival? Kung Bangus Festival ang tawag dyan, yan ibig sabihin para sa taong bayan yan. Both for Dagupeños and even non-Dagupeños. Yun na nga po, how ironic na ang former Mayor Benji Saplanlim ang nag-isip at gumawa, nagtrabaho nito. Yung pamilya pa nila mismo ang hindi papapasukin. Napakasakit naman siguro yun, Mayor. Yan po siguro ang dapat natin itanong doon sa mga nagdesisyon na hindi papasukin yung ating mga sasakyan at konvoy. Dahil gusto lang po natin makilahok ng mapayapa. At kung tutuusin, kung nakapag-participate po tayo fully, di mas naging mas masaya pa. Diba? Kasi napakita din natin yung support natin sa Bangus Festival. And even to some degree to the administration, sila po yung nag-organize ng Bangus Festival. Okay. Maalala ko po nung kayo po ay nakaupong mayor at nagkaroon tayo ng Bangus Festival dito sa may downtown area, ay sinabayan po nila doon sa kanilang area din. Wala din po ba kayong plano na sumabay din sa ngayon itong Bangus Festival nila? Hindi po wala po tayong plano ganyan dahil ang Bangus Festival, iisa lang naman po ang Bangus Festival Yung pang-umpisa na Bangus Festival ng Dagupan City. In fact, Idol Orly, naalala ko yan, that was in 2022 nung sinabayan nila. At kung maalala nyo rin, wala kayong narinig sa akin, although mayroon naman tayong karapatan at that time as the city mayor to say something about it. Pero hindi na natin pinatulan yon. Pabayaan na natin yun. Nangyari na yun di ba? Ang importante naman sa atin, makapagbigay ng kasiyahan yung Bangus Festival para sa lahat. Okay. Bakit sa downtown dapat ginagawa ang selebrasyon ng Bangus Festival at hindi doon sa Divinesia Highway? Napakaraming rason po niyan. Number one, by tradition, itong Kalutan at Dalan, yung biggest event ng Bangus Festival, ay dapat ginagawa po talaga yan sa downtown. Secondly, alam po natin na ang Bangus Festival o ang Kalutan at Dalan, pag ginagawa sa downtown, yan po ang pinakamalaking economic activity para sa ating syudad, lalo na sa Central Business District. Okay. Kung magtatanong po tayo dyan sa mga palengke, lahat po ng mga nagbebenta dyan, public utility vehicles, yan po yung araw kung saan malaki po ang kanilang kita. At dapat naman na hindi natin ipagkait sa kanila yung opportunity na yan. Okay. Nagagawin dito sa highway. In fact, ang dinig ko pa nga, ang concentration ng mga kalutan ay nasa isang pribadong establishmento nga dyan Anong ibig sabihin yan? Okay. So, isa lang ang nakikinabang, hindi dito sa downtown na marami pong makikinabang. Yan po ang
ang dapat na tanong na ipresenta natin sa publiko. At maniwala ka sa akin, Idol, mag-survey ka dito sa Dagupan City kung saan dapat ganapin ang kalutan na dalan. Siguro 99% sasabihin dyan sa downtown. Sigurado ako dyan. Yes. Dapat na gagawin hindi sa downtown is still a big question to my mind kung bakit ganyan pa rin ang desisyon. Okay. So, dyan parang naging usage na po yung mga markers natin dito na kung saan nakamit natin ang malaking karangalan mula sa Guinness Book World of Record, mula doon sa traffic post number 1 hanggang dito sa may plaza. Nandyan yung marker, ang laki-laki. Tama po yan, opo. Yes. Sa ngayon, pabayaan na lang natin sila doon sa kanilang sariling Bangus Festival. In fact, Idol, di pa yung sanggunian, yung mga mayorya, nagpasa sila ng resolusyon na para gawing permanenteng lokasyon ng kalutan ng dalan ay dito sa downtown. Okay. Ipinasa po nila yan, pinaglaban po nila yan. Ayon din po yan sa mga feedback na nakukuha nila sa mga negosyante, sa mga PUV, na alam nila na pag April 30, yan po yung isa sa mga malaking araw na pwede nilang kitain sa kanilang mga negosyo. Ngunit nung ipinasa po ng mayor yan, anong ginawa? Binito. Binito ng mayor. Fact po yan. Hindi po fake news yan. Okay. So ano po ang ibig sabihin? So hindi po basta yung resolutions, kaya hindi po ma-implement na gawin ang kalutan na dala dito sa PBD natin, Central Business District. Okay. May katanungan dito, Mayor. Dadalo ba kayo sa kalutan mamaya? Dadalo ba kayo sa kalutan mamaya? Una sa lahat po ng Dagupenyo at lahat po ng mga bisita, malayang pwedeng pumunta sa kalutan at dalan. Okay. Ngunit sa ngayon po, iiwan po natin dito sa ating mga kasamahan sa partido kung ano po ang magiging desisyon nila mamaya. At depende rin po sa kanilang mga kanya-kanyang schedule. Surprise lang kung makikilahok po tayo o hindi. Ayun. Okay. Baka harangin na naman kayo dyan. Oo nga. Kaya mas maganda walang advance information. Okay. So, punta tayo sa ibang issue, Mayor, kasi marami pong naghihinayang na Dagupeños sa nasayang na pundong pampasimula sana nitong Maternal and Children Hospital na kung saan hindi na natuloy. At ang sinisisi ay itong majority 7 na councilors. Yan po ang ginagamit sa kanilang mga kampanya. Nagkakaroon pa sila ng mga video, talagang lahat paninira. Sa team live. Yung mga pinapalabas na video sa kampanya, sayang lang ang oras sa mga nanonood. Kasi puro fake news lang naman yan eh. Okay. Di ba nung last na interview natin, Idol, in-explain na natin na mabuti yan. Early 2000s, idea ni BSL na magkaroon ng hospital dito sa Dagupan City. In fairness to then President GMA, naglaan po sila ng pondo. Nag-groundbreaking na po tayo niyan. Kung matatandaan ko, alam po nandun ka, Idol eh. In-over mo yun na story eh. Si former Councilor Jess Canto, na that time Chairman of Health, nandun din po siya. Pati si Emong Balejos nandun eh. Yes. So, if I remember correctly. Doon sa groundbreaking. Nag-groundbreak tayo doon. Ano nangyari, di ba, na politika? Nung napolitika, hindi natuloy. Fast forward tayo ngayon nung panahon natin as mayor, panahon ng pandemya. Binuhay po natin yan na idea dahil importante na magkaroon ng pandemya again in the future, God forbid, mayroon tayong additional hospital space dito sa Dagupan City. So lumapit tayo kay President Duterte at nagmagandang loob si Presidente Duterte na magbigay ng 150 million initial funding sa Dagupan City. Okay na po lahat yan. Kaso na politika na naman po tayo at hindi tayo pinalo sa 2022. Okay. Ngayon, nung pag-upo nila, na siguro naamoy nila na mayroong 150 million na pondo dyan. Gusto nila angkinin yung idea ng pagpapatay ng ospital. Gusto nila angkinin yung paghingi ng pondo. Wala namang problema sa atin yan. Kasi yung hospital para sa taong bayan. Pero ang hindi natin pwedeng payagan ay ipagawa yung ospital sa isang pribadong lupa na pagmamayari nila. Hindi pwede yon kasi ang ospital
nagamit ang pondo ng gobyerno ay dapat ipatayo sa isang lupa na public o pagmamayari ng gobyerno. Idagdag ko lang, Idol. In fact, itong mayorya, itong 7 konsehal na kasalukuyang nagsisilbi, nagpasa pa sila ng additional 5 million para i-clear yung site na napili ng DOH mismo dito sa may Babaliwan, Poblacion Oeste. Ulitin ko, DOH to si Yusek Vergere at the time, or Acting Secretary Vergere, I should say, ang pumili. Kompleto na yung dokumento sa ospital na yan. October 2024. April 2025 na. 7 to 8 months na nakalipas. Bakit hindi pa nila ipinapatay yung ospital? Siguro naman kung mayroong dapat masisi o mayroong dapat tanongin kung bakit hindi natuloy ang ospital na yan, yung mga nakaupo dahil kompleto na sa kanila yung mga dokumento at mga kailangan nila para ipatayo yan. Yes, aside doon sa 5 milyong pundo na gagamitin para sa demolition ng mga existing building and infrastructure. Actually, dinagdagan pa nga ng mayorya yung nirelease na pondo para ma-demolish yung mga existing structure doon para malinis na yung site at mas madali para doon sa contractor na ipatayo yung hospital. Okay. Kung sakaling kayong dalawa ni Mayor Manang Silya ang mahalal bilang mayor at vice mayor, ipagpapatuloy nyo pa ba talaga itong hospital na ito na ilang beses na pong binara? Idol, 20 years na namin pinaglalaban yung ospital mula pa doon sa former mayor natin at si Mayor Benji sa Planlim. So, ipagpapatuloy po talaga natin yan. Ang kailangan lang talaga, alisin yung mga sagabal at yung mga namumulitika sa pagpapatayo ng ganyang klaseng magandang proyekto. Speaking of sagabal, sa kabila ng 5.2 billion na kabuuang budget na pinasa ng sangguniang panglungsod, na ito ay trabaho ng majority 7 din, karamihan dyan, sagabal pa rin daw sila, itong mga majority na sagabal sa progreso. Makatarungan ba ang ganitong pahayag ng nakaupong mayor ngayon, Mayor Brian? Alam niyo yung pagpapakalat ng kasinungalingan at fake news, may panagpaligdo kung Pangasinan, aliwalan balon estilo, yagago na sa kalaban tayo politika. Diba? Dekada lahat, dekada la. Katulad ni Saray totoo mo, na walay nababantayan daw, naririnig na ng fake news, ng tampapalikdo, at namalapanisan, ibaga ito Ulakan dala pala So, ang katotohanan yan, para malinawan na ating mga kababayan, ang trabaho po ng sanggunian ay busisiin, pag-aralan, at tignan yung budget proposal ng mayor kung aaprubahan ito o hindi. Siyempre, hindi naman pwede kung humingi ang pera ng mayor, release kaagad. Okay. Dapat mayroong balanse, mayroong bubusisi. Yan po ang trabaho ng sanggunian. Pero oras na inaprubahan ng sanggunian yung budget, yung pera nasa kamay na lahat ng local chief executive. At yung paggastos noon, nasa kamay na rin niya. So tapos na po ang trabaho ng sanggunian dahil itong mayorya natin, sa nakaraang 3 taon, 5.2 billion na ang kanilang ipinasa o pinarelease pera para magastos ng syudad. Paano yung ginagastos? Kung tama ba yung paggastos? Transparent ba yung gastos? At kung yung paggastos ay patas na dumarating sa ating mga kababayan, yan pong mga katanungan na yan ay dapat itanong sa kalukuyang mga nakaupo dyan sa City Hall. Hindi na po sa mayorya. Okay. Yes, noong panahon nyo, Mayor, yung mga dito sa scholarship program, yung mga scholars po natin ay pinipresenta nyo po yan sa City Plaza at pinapaskil po yung kanilang mga pangalan sa billboard. Nakikita po yan ng mga taong bayan. Pero sa ngayon, parang may tinatago ata na listahan ng mga scholars ng syudad. Kaya marami ang nagdududa rito kung totoo ang mga scholars ng bayan, yung mga paano kung kayo ay mahalal, paano po ninyo mas mapapabuti
o mas transparent pa ang Dagupan Scholarship Program na may 200 million kada taon? Ito ba'y talagang pumupunta sa scholars? Nagagastos ba talaga ito, Mayor? Una sa lahat, Idol, sa aking kaalaman, lahat po ng local government unit, lahat ng syudad, lahat ng bayan na may scholarship program, lantaran pong nilang binibigay ang mga pangalan sa publiko. Okay. Dahil number one, dapat maging proud tayo kung sino yung mga scholars natin. Kasi ibig sabihin yung mga scholars na yan, sila yung mga academic, sila yung mga matatalino, sila yung mga future leaders ng ating syudad o bayan natin. Bakit naman natin tatago? During our time, nilalagay po natin, pinopost po natin yan sa Facebook para ipakita sa taong bayan na dito po napupunta yung pera ng scholarship. Dahil yung pera ng scholarship, Idol, pera po yan ng taong bayan. Okay. Number 3, pinapatawag po natin sila sa City Plaza noon para ma-orient sila na tama, para mabigyan natin ng motivation, at para pagbutihin pa nila yung kanilang pag-aaral. Dahil yung scholarship, dapat i-maintain mo yung grados mo, di ba? Oh, yes. Oh. Number 4, meron committee yan na nag-handle before para hindi na i-influensyahan ng mga politiko o nakupong opisyal. Para yung pagpili, patas. Yan. So, number 5, historically, yung scholarship program ng Dagupan City, hindi na bago yan. Panahon pa ni Mayor Dena, Mayor Manawis, Mayor Al Fernandez, Mayor Benjilim, meron na tayong scholarship. Ang difference lang, over time, dahil lumalaki yung population natin, lumalaki rin yung student population natin, pinapalaki din natin yung pondo ng scholarship para mas maraming makatanggap. Ngayon, ano ang plano natin? Simple lang, we will try to expand pa itong scholarship program natin para mas marami pa ng ating mga kababayan na scholars o estudyante pa ang makatanggap. Okay. Yan lang po ang simple. Pero ang pinaka-importante sa lahat, dapat ibigay yan ng patas at hindi pinipili dahil sa loyalty sa politika. At hindi pwede gamitin yan na panakot sa ating mga scholars na tatanggalin yung scholarship nila pag hindi kasama sa politika. So, ibig sabihin, hindi dapat pinopolitika ang future ng mga kabataang matatalino na kailangan bigyan ng scholarship program. Never dapat gawin yan. Hindi lang illegal yan, sigurado, morally, immoral yan na ginagawa. Okay. Katatapos ko lang ng interview kay Mayor Ayoy Rizwillo ng San Carlos City. Ang San Carlos City ay mayroon pong sariling binalatungan na college. Hindi ba natin kayang gawin yan dito sa siyudad ng Dagupan? Sa probinsya, meron din po tayong mga Polytechnic Provincial College. So, anong tawag natin doon? So, pwede ba natin gawin yan dito sa siyudad ng Dagupan? Magpatayo ng sariling eskwelahan? Actually, kung tayo ay pinalad na nakapag-second term as mayor, isa yan sa mga plano natin gawin, ano? Kasi kung titingnan natin yung example dito sa Urdaneta, yung kanilang City University, yes. In fact, napakalaking tulong sa kanila yon. Also, in other cities and municipalities na mayroon na silang kanilang university or government university. So, pwede rin natin gawin yan dito sa Dagupan City. Yes, okay. So maganda yun. Pero ang problema nga, maraming bumagsak, maraming nagsarang mga negosyo dito sa ating syudad. Ayon sa isang BIR officer, bumagsak ang koleksyon ng syudad dahil sa road elevation nito. Paano natin matutulungan ang mga small, medium enterprises na makakabawi sa kanilang negosyo dahil hindi naman lingid sa atin na marami ang nagsasarang negosyo dahil sa epekto ng road elevation o na hindi pa man din lubusang nakakabawi nung nakaraang pandemya. Heto na naman sila ang panibagong problema, Mayor. As the local government unit, Idol, ang pinakamadaling gawin dyan ay siyempre bigyan sila ng konting relief sa mga permit fees na binabayaran nila and even local taxes. Lahat naman ito ay through local legislation. So dada ito sa sangguniang panglungsod.
sa aking pagkakaalam, itong mayorya, naghain sila ng mga ordinance at resolution para at least mabigyan naman lang ng discount yung kanilang mga business permit at iba pa. Kaso lahat po ito ay dahil galing nga sa mayorya, nabito po ito ng ating mayor. Facts po yan, ha? May record po yan sa Sangguniang Panglungsod. So, hindi ko rin po maintindihan kung bakit isang magandang ordinansa na pakikinabangan ng ating mga negosyante dito sa Dagupan City ay hahadlangin pa. So, unahin ko, local legislation para mabigyan ng konting relief do sa mga fees and permits na binabayaran ng ating mga negosyante dito, I think will go a long way na matulungan sila para makarecover. Dahil ang katotohanan yan, marami pa rin, if not all of the businesses here are still recovering from the pandemic. Ayun. So, binito nila yung ordinansang pinasa ng Majority 7 para matulungan itong mga negosyanteng ito. Parang yung tinatawag natin tax holiday ba yun? Incentives, ganon? Yeah, may mga incentives sila pinasa sa aking pagkakaalam. Okay. So, ayun. Maliban sa Bangus Festival, balik po tayo dito sa ating taunang selebrasyon ng Bangus Festival. Naging tanyag din noong panahon ninyo ang Tundaligan Beach at Biwok dahil malinis ito at kaaya-aya. Marami po ang namamasyal dyan. Ngayon, may mga lugar pa ba na pwedeng pasyalan sa Dagupan? Paano ninyo gagawing manumbalik ang turismo sa syudad? Pinatay na po yung river cruise. Wala na po. Lumubog na po yung mga bangka doon. Dito po sa Dagupan City, kung tutuusin, kung titignan natin yung terrain natin, di ba? Yung terrain. It's a very, very flat city. Wala naman tayo mga agapoy palanday tayo. Wala tayong masyadong altitude sa ating terrain. Kung tutuusin, Idol, ang talagang main attraction natin, really yung river systems natin na nagkakat across sa ating syudad. During the time of Mayor BSL, na-realize na the best touristic activity that we can have is to develop our river systems. Kaya nga, ipinatayo niya yung river cruise natin. So, during our time, ni-revive natin yan para naman mayroong mga attractions sa pwedeng makita ng ating mga bisita dito. Tulad ngayon, alam ko mayroon tayong mga bisita galing sa Milpitas. Hindi ko alam kung saan nila dadalhin itong mga bisita natin in terms of touristic activities. So, sana naman, dahil maganda naman yung idea ng river cruise, kahit na hindi po tayo nakaupong mayor at kung sino man yung uupong mayor, dapat naman ma-realize sila kung mayroong mga magagandang idea na ganyan, ipagpatuloy lang nila at huwag nilang unahin yung mga bias sila o mga prejudice sila sa kanilang sarili. Kasi kung magaling kang leader, hindi mo dapat patayin yung magandang idea para ipapalit mo sa bad idea mo. Sinong klaseng mayor naman na magiging matagumpay pag gano'n mag-isip? Ayun. Okay. Alam naman ni Mayor na ang Pamilya Lim ang isa sa hadlang sa kanya upang maisakatuparan ang kanyang hangarin sa Dagupan. Kaya't kung ano-anong paninira na ang sinasabi niya laban sa inyo at sa inyong pamilya. Pero sa kabila nito, nandito pa rin kayo na lumalaban para sa mga Dagupinyo. Is it all worth it? Itong ginagawa ng Lim family na laban? Una sa lahat, Idol, itong mga fake news na paninira, mga kasinungalingan, hindi na kami naapektuhan sa mga ganyan. Matagal na rin tayo sa politika. Ang nakakatawa actually sa ngayon is wala na nagre-react doon sa mga kasinungalingan at mga fake news. Kasi yung mga tao, alam na nila yung reputasyon na kung saan nanggagaling yung mga fake news na yan, ay hindi dapat sila paniwalaan. Pero sa ngayon siguro, ang iba, Idol, in years past kasi, noon, ang sabi ko sa sarili ko, alam mo, dapat magkakamature na tayo dito dahil ito ng mga fake news, bakit pa natin kailangan patulan. Ibig sa patulan natin yung fake news, i-concentrate na lang natin yung energy natin sa pagtatrabaho. Pero ngayon, itong mga kasama natin sa politika, sabi nila, Mayor, dapat huwag mo nang palampasin yung mga ganyan. So, ako naman, sabi ko, sige, I'll take up the responsibility na sumagot sa mga kasinungalingan at fake news at papatulan ko na yan, mga yan, ngayon. Kaya nga,
almost everyday natin sinasabi, Idol, na para matapos na at ma-resolve na lahat, dapat harap-harap na magdebate. Anytime, anywhere. Kasi alam mo, nakakainis yung malakas ang loob magsalita, magsinungaling, magbigay ng fake news pag wala nakaharap. Pero pag gustong harap-harapan, hindi naman darating. Yun. Siyempre, kung sino naman yung magsisinungaling at saka nagbibigay ng fake news, takot na takot yan humarap pag ang haharap na sa kanya ay magsasabi ng katotohanan. Pero lang naman kasimple yan eh. Marami naman tayo dito ng kaibigan sa media na gusto mag-organize ng debate. So mag-organize kayo. And I'll guarantee you 1,000% sisipot po tayo para makipagdebate. Okay. Meron ba kayong alam na rason na bakit ganun na lang ang sagad ng galit sa iyo ni Mayor at ang sa pamilya ninyo, Mayor Brian? Siya po ang tanongin nyo. Wala po akong pakialam kung ano man yung marason niya. Basta kami, oras na kami ay binigyan ng pagkakataon na magsilbi, ginagawa po natin ang tama. Ayun. At hindi na po natin iniisip kung ano yung mga nararamdaman ng iba. Okay. Because ang pinakipati sa lahat, yung ano yung benepisyo, opportunities na pwede natin iparating sa ating mga kababayan dito sa Dagupan City. Kung mayroon po silang mga imaginary na hinanakit sa atin or for whatever reason, o personal po nila, sila po tanungin natin. Hindi ko naman po pwedeng i-assume kung ano yung iniisip nila. Bakit si Manang Silya ang tumakbong mayor at hindi kayo para mag-return bout na lang? At pinili nyo pa maging vice mayor? Kasi po si Manang Celia has a lot to offer. Alam niyo pa, na-realize ko kay Manang Celia is very simple. Yung pagmamahal ng ina, yung pasensya ng isang ina, yun ang kailangan natin sa nangyayari sa ating syudad. Yung mahabang pasensya, yung pagkakaintindi, yung desire to resolve problems. Sabi ko, magandang tandem na siya mag-mayor because ang dami na niya na-experience at nakita being beside Mayor BSL during his time as congressman and even as mayor. Yung experience niya as a registered nurse. In fact, sasabihin ko sa inyo, nung panahon ng pandemya, napakarami ng advice niya sa akin na ginamit ko para malampasan natin itong pandemyang ito. So I think it's time na siya naman, with her many years as a experience as a city councilor, na mabigyan din siya ng pagkakataon na mag-mayor. At ako naman po, komportable ako na maging sidekick niya. Kumbaga Batman and Robin, ako yung magiging Robin niya as Vice Mayor. Okay. Magbibigay po tayo ng advice at sisiguraduhin natin na may pasa sa Sangguniang Panglungsod yung mga resolusyon at ordinansa na makakatulong sa ating mga kababayan. Ayun. Sa kabila ng pagiging underdog ninyo, kasi wala kayong political machineries na tulad ng inyong katunggali. Ang daming mga ayuda, ang daming binibigay. Halos araw-araw nagpapatawag sila na nagbibigay sa mga botante. Pero ang nakapagtataga, kung saan man kayo pupunta sa lahat ng mga kukos ninyo, dinudumog kayo ng tao, niyayakap, hinahalikan. Wala bang hakot dito? Kung nag-iimbita kayo, kapalit ng kung ano-ano? Wala bang hakot, bayad sa mga supporters na ito? Alam mo, ang pinakamagandang sinyalis sa walang hakot, kung dumating ka at pumapalakpak yung mga tao, nagpapasalamat sa iyo, niyayakap ka, hinahalikan ka, yan po makikita natin yung sinserong pakiramdam ng mga kababayan natin na tumatalo sa ating mga kokos. At lubos po ang aking pasasalamat sa kanila dahil kahit wala po tayong political machinery, kahit na napakahirap ng ating laban, at kung tutusin, aminin na po natin sa lahat, underdog po tayo. Yes. Underdog po tayo sa laban na ito. Nandiyan pa rin po sila na nagpapakita ng kanilang suporta. So, lubos po ang aking pasasalamat sa kanila. So, napakasayang pakiramdam, Mayor, pag gano'n, ano? Opo, alam niyo naman po, lumaban tayo dahil gusto lang naman natin na magkaroon ng demokrasya dito sa syudad. Imagine niyo kung hindi tayo lumaban, walang pagpipilian ng taong bayan. So, kung mayroon po silang hindi nagugustuhan na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, wala po silang pagpipilian. So ngayon po na nakikita niyo na ang kondisyon ng syudad, alam niyo rin po yung ating mga nagawa dati ng mga nakaraang administrasyon. Iniiwan po natin yung desisyon sa ating mga kababayan dahil yung power naman ay nasa kanila na ihalal kung sino yung mga dapat umupong opisyal dito sa syudad ng Dagupan. So believe it up to them. Okay. At kami po sa partido natin, komportable po kami sa magiging resulta ng eleksyon na ito. Manalo o matalo,
pareho po kami magpapasalamat sa ating mga kababayan. Okay. Pero parang apparently apprehensive siya dahil apat na kayo nandyan, mag-iina, magpapamilya na. Parang dynasty na ang kanyang sinasabi, Mayor. Alam niyo po, iba nung last interview natin, ang sabi ko, ako po mismo naghahanap ako ng mga kandidato na mag-mayor, vice mayor at konsehal. Kung mayroon lang pong tatayo dito sa Dagupan City na hindi po galing sa pamilya namin, ay susuportahan po namin. Basta po mayroon silang sinserong puso na magsilbi at ibigay ang kanilang talento sa Dagupan City. Kung pwede nga po, ayaw na namin tumakbo eh. Kaso wala naman po kami nakikita na gusto kumandidato para lumaban, para mabuhay ang demokrasya dito. Tanda po, sasabihin ko po sa inyong lahat, kung may choice po kami na hindi kami ang maging kandidato para mayor, vice mayor at konsehal at mayroong iba, lalo na pag alam natin na itong mga kandidato ito ay mayroon silang malinis na advokasya na tumulong sa Dagupan, tutulungan po natin sila, ipapaubaya po natin sa kanila yan. Dahil ako rin po mismo naghahanap ako ng mga bagong mukha, bagong talent, bagong leaders dito sa Dagupan City. Dapat po mayroon na rin sumunod na iba na hindi doon sa mga binoto nyo na dati. Yan po ang katotohanan. So, sana po maglakas loob po kayo na tumakbo at tutulungan po natin kayo. Malapit na po ang ngalalan, siguro mga 10 days to go or 12 days to go. Ano po ang mensahe nyo sa mga Dagupin nyo? Ako po, simple na naman po ang ating mensahe sa Dagupan City. Ginawa na po ang siguro ang ating responsibilidad na buhay ng demokrasya dito sa Dagupan para mayroon po tayo mapagpilian. Sana po, kahit na ano ang dumating, alam na po natin ako na yung darating, iboto pa rin po natin kung sino yung mga opisyalis na alam natin sa puso natin na makapagbibigay ng tamang serbisyo sa Dagupan City, na protekta ng inyong mga anak at apo, na ipaglalaban yung mga karapatan ninyo, na magpagbibigay ng government service, ayuda at tulong ng patas-patas sa lahat. Kung sino po yan sa inyong kaisipan at sa puso, nasa sa inyo na po yan. Nandito lang po kami para i-offer ang aming sarili para mayroon po kayo pagpilian. At higit sa lahat dapat, Idol, magdasal tayo sa mahal nating Panginoon para sa ikabubuti ng ating syudad ng Dagupan. Okay. Maraming salamat po, former Mayor Brian Lim. Thank you, Idol, at sa lahat ng mga nakikinig ng DWIZ. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, nanggalan tayo si former Mayor Brian Lim na siyudad na Dagupan. Makakalagka ka sa panuubatan na sarayay wadya. Manuubatan si Yalagay Subali Movement, pero bukur to. Movement. Tansi, mian landingin na Castro. Sige, manubatan kila ditan Facebook account tayo, di ba? Pero kulang tilay oras para nabasan amin kumun iraratan niya reaction siyo, tansaratay wadtan iran opinion nyo, pero bitin tila oras pinablimiran na dumuringal. Makakalakaklabat la. Saya na ubatan pero trolls matlam lamang iraratan, I don't give a damn saraya tati gagimira mananap kila na sararatay arom niya kasangsangan nyo didmaan ko no trolls iraratan, so man re-react unaamot kayo, di ba? Dapat parungtal kayo. Kayo amot-amot. Una mo kayo palda, baka na nang yung may balbasan ditan. Takot yun lamang. Kuhanan na Master Sarlo Gonzales. Oh, di ba? Good morning! Kinan na Engineer OG Cornel Bintinilla. Yan ang mayor ko, aga matila konto. Tay basa tayo man. Yan ang mayor ko, agamatila, tuwasig ibabaga to aliwan fake news. Okay? Ano, paniisyan dalan titila. No aman ni mang ibabaga mismo, yaman titila, paniisyan to ni tila to. Ayala sumakapatak-takot. If you believe your own lies, sa tatay gagimira, di ba? Ay, nako. Si
Napulyon ko, napulyon mo, napulyon nating lahat. Tan amin Lara, ya viewers tayo, tan listeners tayo, ya may pa-participate sa na programa tayo. Thank you, thank you. Paki-print mo nga yung mga reactions para ma-discuss natin bukas. Kasi wala na tayong oras. Kantabay ko at technical side, Ka Eli Garcia. Dan si Ka Edwin Inong. Itilak milalangula, subalig mimpisa salamat, adabalang sinansakay ya pinablin dumuringal na sayang programa tayo. Early in the morning, pakaasulan na aral, aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Say amigo yo, say kabusol na sarebala subas matatagawad gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisyad katuan, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Early in the morning. Nagbabal.